Magtatapos na ngayong araw ang service contracting program. Paano nang mangyayari dyan, Ivan? Pops J, yan din nga yung tanong ng mga tsuper at commuter na nakinabang nga ngayon dito sa programang ito. Pero sa panig naman, Pops J, ng gobyerno, meron pa rin naman daw aasahan ng mga apektado ng krisis sa langis. Pagpatak ng 11:59 PM ngayong Biyernes, May 22, tapos na ang pagpapatupad ng Land Transport Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan. Kasama nitong magwawakas ang 20% discount sa pamasahe ng lahat, pati ang dagdag kita sana ng mga tsuper na na-hire sa programa. Ang tsuper na si Ronaldo, noong tumaas ang presyo ng mga petrolyo, halos 200 pesos na lang ang naiuwi kada araw. Pero nung nakuha siya sa service contracting, kahit papano, nadagdagan ito ng 300 pesos bawat araw. Nagdagdagan naman kahit 100, kahit pa paano, sumasapat pa rin sa pamilya. Sa kabila ng pagtatapos ng service contracting program, magpapatuloy naman ang 10 pesos kada litrong diskwento sa krudo para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa LTFRB, mahigit 4,200 gas stations sa buong bansa ang kasama na sa discount program at mahigit 141,000 PUV drivers na ang nakinabang dito. Kumbaga, solusyonan yung pag-ano ng diesel sa mga pampublikong sasakyan para kami makasurvive, makapaglingkod pa kami sa mga taong kailangan makapasok sa trabaho. Pero kasabay ng pagtatapos ng programa, nakaamba naman ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng tinatayang 1 hanggat 1.5 piso kada litro ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Mataas na hong chance na may increase tayo, mga around 1.5 peso per liter sa gasolina, diesel and kerosene. Posible lang ito mabago kasi may isa pang araw tayong hinihintay. Sa pagtaas muli ng presyo ng gas, tsuper ulit ang maiipit. Kaya panawagan ng ibang tsuper, konting alalay sa kanilang sektor. Mga kapatid, Mobile Journal Event Taringi po hatid ang muka ng balita. Ivan, pakilinaw mo nga, bakit nga ba kinakailangan magtapos na ngayong araw itong service contracting? Actually, Pops J, no, talaga, bago pa mag-umpisa, meron talagang certain limited time lang talaga yung takbo ng service contracting. No? I believe nasa 4 weeks itong tatakbo and may budget kasi to, Pops J, no? May certain budget Oo, na may I believe 800 million Okay. yung budget. So naubos na yan. So ngayon, Pops J, talaga dapat actually kahapon yung last day, no? Minove ng LTFRB na hanggang ngayong araw kahit papaano naman daw last day na Makatulong. rin ng trabaho, Pops J. Oo, wala na ba talagang next round? Kasi taon pa na merong mga nakaambang pagtaas na naman ng presyo ng langis. Sa ngayon, Pops J, wala pang next round, no? Wala pang inaanunsyo, wala pang nilalatag dahil syempre dadaan muna ulit yan dun sa pagproseso, maghahanap na naman ng panibagong budget para nga dito. Pero sa ngayon, Pops J, so far wala pa, pero ayon naman sa government, no, may naka-ready pa naman daw na kahit papaano tulong dito sa ating mga PUV drivers, gaya nga daw nung 10 pesos per liter na discount doon sa nasa I believe nasa 4,200 na mga gas station nationwide yan, no, Pops J. So makakatulong naman daw yan kahit papaano doon sa ating mga tsuper na kahit nakakaramdam pa rin ng bigat dito sa gasolina, Pops J. Ivan, nabayaran na ba yung mga tsuper na kasali? Pops J, sa ngayon, no, yung ilang mga nakausap natin, may mga nabayaran na, may ibang hindi pa. Ang iba-iba kasing sistema kasi, Pops J, no? Kasi yung iba dumaan sa co-op, yung iba naman talagang sarili nila, no? Yung mga nasa co-op, Pops J, ang nangyayari parang hold muna at per kinsenas. Kasi kinsenas katapusan yung bayad sa kanila doon sa mga driver. So umaasa sila na pag dumating na yung sahod, ayun na, makikita na rin nila doon yung kinita nila dito sa service contracting program, Pops. Ayun, Ivan, para sa kaalaman, ano-ano ang mga factors na tinitingnan para malaman yung mga final price adjustments sa langis? Actually, Pops, ang pinakamalaking talagang factor dyan is yung paano siya tinitrade in the world market. No, so doon lumalabas kung magkano yung estimated na ilalabas na or tataas ba or bababa. Kaya sinasabi pwede pa mabago, ano? Tama ka dyan, Pops. Dahil yung datos ng DOE is from Monday hanggang kahapon. So hindi pa na sasama yung data for today. And yun nga, no, Pops, estimated pa lang nasa 1 peso to 1 peso and 50 cents yung possible na itaas
dito, Pops Jay. Ngayong araw na pagtatapos ng service contracting, may mga plano ba ang ating pamahalaan para naman dito sa mga tsuper? At syempre, para matulungan na rin yung mga commuter. Sa ngayon, Pops Jay, no, wala pang nilalabas na panibagong programa no, para dito nga sa ating mga ano. Pero sa mga tsuper natin, Pops Jay, itong side ng mga tsuper natin, yun nga, no, Pops Jay, yung 10 pesos per liter discount talagang humaba. No? Ayon nga doon sa data ng LTFRB na umabot na sa 141,000 na PUV drivers yung kahit paano nakinabang dito sa 10 pesos per liter na discount na ito, no. So medyo nakatulong naman na Pops Jay, pero at extended din ito, no, Pops Jay, at yun nga, hanggang sa ngayon magagamit pa rin nila, makaka-discount pa rin sila sa crudo, Pops Jay. Ayun, Kyla, Fatima, baka may katanungan kayo kay Ivan. Evan, kumusta raw yung mga drivers ngayon na ano ba mga nakakwento nila sa'yo recently? Parang mixed reactions mo, talagang hirap pa rin. Actually, mixed reactions, no. Yung iba kasi yung iba dahil nga dati take home pay nila is 200 pesos. Ngayon dahil nga dito sa service contracting, kahit pa paano naman daw tumaas ng additional 300 pesos. So kahit pa paano naman daw mas may tutulay nila yung kanilang pang-araw-araw. Unfortunately nga lang, yung sa iba dahil hindi pa sila nakakakuha, hindi pa sila nakakasahod, talagang waiting game yung kanilang ginagawa ngayon kung kailan papasok yung kanilang kinita dito sa service contract. Kyla? Even bukod dun sa nasabi mong discount, no, syempre malamang sa sinasabi nga natin makakatulong yun, pero napakaliit na bagay nun. Malamang ang gusto ng mga tsuper at maging ng mga commuter na apektado din yung komprehensibong solusyon ng ahensya ng gobyerno kung ano man yung nakatutok nga dito sa isyong ito. Pero ayon doon sa mga nakausap mong tsuper, ano ba, meron ba silang suggestion? Syempre mas alam nila, no, kung ano ba yung gusto nila talagang tulong na matanggap bukod nga doon sa discount na maliit lang yun . Alam mo, Kyla, base doon sa pakikipag-usap natin sa mga tsuper, no, in the previous service contracting kasi, walang discount na kinilangan na ibigay dito sa mga passengers, no, sa mga commuter. Kaya naman, kahit paano naman daw, kumita-kita talaga sila, nakatulong yun sa kanilang pang-araw-araw. Kesa wala. Pero ngayon kasi, Pops Jay, yun nga, kinilangan kasi magbigay nila ng discount, no, 20% discount doon sa mga commuter. Ito, since yung iba, nababawasan yung kanilang kita per day dahil nga dito hanggat hindi pa pumapasok yung sa kinita nila sa service contracting. So yun yung naging challenge doon sa ilang mga drivers kung paano nila may tatawid yung kanilang pang-araw-araw, since yun nga nabawasan yung kanilang kita on hand hanggat hindi pa pumapasok yung kanilang kinita dito sa service contracting. Ayun. Okay, salamat sa balita mong yan, Ivan Tarinque.